Mga ka-Republic, dalawang nagbabagang issue sa mundo ng Philippine basketball ang ating hihimayin. Una, ang misteryo sa likod ng patuloy na pagkawala ni Justin Brownlee sa ensayo ng Gilas Pilipinas. May injury pa rin ba si JB? Magbubuhas din tayo ng pait sa garapalang pandaraya sa Jones Cup sa Taiwan. Paano ang isang kupunang may 5 panalo at isang talo ay napatalsik habang ang Chinese Taipei Blue na isang team ng host country na may 1 panalo lang at 4 na talo ay pinaakyat nila sa Final Four. Ito ay garapalang lutong Macau. Kapala ng mukha ang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, alam nating lahat ang SGA o Strong Group Athletics ang 2 taon ng champion sa Jones Cup. Muli, dumayo roon ang SGA para ipagtanggol ang corona kasama ang misyon ng 3-peat o 3 magkakasunod na kampyonato. Ngunit nakakita ng paraan ang Jones Cup organizers upang maagang idiskaril ang misyon ng SGA na kinu-coach ng PBA mentor na si Charles Chu. Pinatunayan ng Strong Group Athletics team sila ang pinakamagaling na kupunan sa torneo. Tumuhog sila ng 5 magkakasunod na panalo matapos silang ma-upset ng kupunan mula sa South Korea sa kanilang unang game assignment. Kumbaga, wala pa sa huwisyo ang tropa ni Coach Charles Chu sa kanilang unang laro. Nasorpresa sila ng Wonju DB Promi. Natambakan sila 117-74. Pero nang sumunod nilang laban, ang South Korea team naman ang tinambakan ng SGA. Dito pumasok ang pinakamalaking kalukuhan sa kasaysayan ng basketball. Kahit may win-loss record na 5-1, nalaglag ang SGA dahil sa special rule kung saan automatic na pasok sa semifinals ang Chinese Taipei Blue kahit ano pa ang maging kartada nito. At ang masakit lihim itong ginawa ng mga organizers. Nalaman na lang ni na Coach Charles Yu ang special rule na ito nang dumating na sila sa Taiwan. Imagine ang team na may 4 na talo at may nag-iisang panalo lang umakyat sa semis. At yung team na may 5 panalo at 1 talo nalaglag sa laban. Saan ka nakakita ng kompetisyon ng isang bopol na team ay sasalta sa Final Four? Pinaakyat ang bopol nilang team at sinipa naman palabas ang pinakamagaling na team sa torneo. Hindi ito katanggap-tanggap sa larangan ng sport. Ang larong pampalakasan ay tungkol sa patas na laban at dangal. Naging patas ba ang mga organizers ng Jones Cup? Hindi. Nagkaroon ba sila ng dangal sa kompetisyong binago nila ang rules para maipasok nila ang kanilang bopol na team? Hindi rin. Inamin ng Jones Cup organizers, ang CTBA o ang Chinese Taipei Basketball Association, naging biktima ang SGA. Pero kahit pa humingi sila ng paumanhin, nabalahura na nila ang torneyong ipinangalan pa man din kay Renato William Jones, ang kauna-unahang Secretary General ng International Basketball Federation na ngayon ay kilala bilang FIBA. Si William Jones din ang naging instrumental upang formal na maisama ang basketball sa Olympic Games noong 1936 sa Berlin. Dahil sa kanyang napakalaking ambag sa larangan ng basketball, nakatanggap siya ng mga parangal. Ngunit binilahura na ng Taiwan Jones Cup organizers, hindi lang ang dangal ni William Jones, kundi pati ang torneyong isinunod sa kanyang pangalan. Kalmado ngunit malaman ang mensahe ng SGA team owner na si Frank Lau tungkol sa maanumalyang torneyong ito. Huwag mong kukunin ang bagay na hindi talaga para sa iyo. Kinuha ng Chinese Taipei Blue Team ang isang slot sa semifinals na hindi naman dapat sa kanila. Dumako naman tayo sa Gilas Pilipinas. Kahapon, nanalo ang Gilas sa isang friendly match laban sa isang team mula sa South Korea, 81-76. Hindi masaya si Tim Cone. Sinabi ng Gilas coach, marami pa silang dapat i-improve para sa kanya, agliwin ang panalo nilang iyon. Maraming nagtatanong nasaan na raw si Justin Brownlee. Bakit wala pa rin siya sa ensayo? Injured pa rin ba ang Gilas naturalized player? Sang-ayon sa mga reports, kasalukuyan pa rin siyang nasa San Diego, California at patuloy na nagpapakondisyon.
Kaya naman habang wala pa si Brownlee, si Coach Tim Cone ay patuloy na nagpapatakbo ng 15-man active practice pool sa Pasig. Inspired ang buong team dahil sa pagbabalik ni Kai Soto na almost 2 years din na hindi naglaro para sa Gilas. Isang strong frontline ang isasagupa ng ating national team sa pagharap nila sa mga kupunan ng Jordan at Iran. Makakasama ni Kai Soto sa ilalim sina Junmar Fajardo at AJ Edu. Sabi ni Coach Tim Cone, kampante pa rin siya kahit nadidelay ang pagdating ni Justin Brownlee dahil si JB raw ay plug and play. Gabay na nito ang triangle offense. Pero paano kung hindi pa rin makaabot si JB para sa August 28 na laban ng Gilas versus Jordan at August 30 matchup kontra naman sa Iran? Delikado ba ang Gilas? Yes, sobrang delikado ang ganong sitwasyon. Mawawalan tayo ng go-to guy na pinupuntahan ng kanyang mga kakampi kapag broken play na pagsapit ng huling 5 segundo sa shot clock. Maaaring i-activate si Ange Kouame sakaling magkakaroon ng aberya ang partisipasyon ni Justin Brownlee. Ano't anuman kumpiyansa si Tim Cone na darating ang paborito niyang naturalized player para samahan ang ating mga lokal na higante upang ipagtanggol ang ating home court. At para sa mga fans ng Ginebra, huwag daw tayong mag-alala dahil ang pagpapahinga ni Brownlee ay isang paraan para masiguro ang kanyang pagbabalik sa Barangay Ginebra kapag muling nagbukas ang PBA sa October 7. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jigo Bagsik sa Bulaluhan sa Fairview. Magandang umaga sa iyo, Idol. At sa iyo rin, Hernan Biloria. Salamat daw kay Soto at nagbalik na. At sa iyo rin, shoutout Jersky Pormento na nasa Jordan. Shoutout sa iyo dyan, Idol. At sa iyo rin, Norman Flores. Ito lagi akong sinusundan ito pati sa Facebook. At sa iyo rin, shoutout Francis Palumayan. Malaki raw ang chance ngayon si Kai Soto andyan na. Sa iyo rin, Perla Kudisal. Maulan na hapon, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald. Nasa Singapore naman ito. Shoutout sa iyo, Idol. At sa iyo rin, Jimboy. Namiss niya raw. Hindi naman tayo nawala, ilang araw lang. At sa iyo rin, Ray Arabi. Maraming salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.